Salamat daw sa mga Duterte supporters for protest vote in election 2025. Yung pag-angat natin dito sa results ay talagang it came with a very heavy price. At ito yung freedom ni Pangulong Duterte. So ibig sabihin, pinlano nyo na ipakulong si Rodrigo Duterte para makapasok kayo. So, wait, di ba matagal lang usap-usapan na meron traidor sa grupo ng mga Duterte? Is this a sign or is this a clue kung sino yung tumraidor kay Rodrigo Duterte? Ngayon, itong pagkakapanalo ni Rodrigo Duterte ay ginagamit naman laban sa ICC. Alain niyo yun? Pati eleksyon dito ginamit na para sa mga huwes ng ICC. Ito kasi sinabi ni Kaufman. Overwhelming votes for Duterte shows total rejection of ICC arrest. Ay, may ganun, guys. May ganun. The overwhelming votes that former President Rodrigo Duterte garnered in the 2025 midterm election shows the public's total rejection of the government's move to attempt to stamp out his legacy, his lawyer said on Tuesday. The partial count showed that he garnered 539,141 votes, a significant leap from his rival Carlo Nograles' 65,090 votes as of 10 o'clock a.m. The solitary ballot paper of Rodrigo Duterte is of less significant than the overwhelming support expressed for him today at the polls. The electorate showed its clear desire for former president's return to the Philippines and its total rejection of the Marcos government's vain attempt to stamp out his legacy. Talaga? Yun na pala ibig sabihin nun. Yun na pala ibig sabihin nun, ano? Legacy! Tigilan nyo na kami sa Duterte legacy. Dito sa Pilipinas, alam namin ang totoong Duterte legacy. Ang totoong Duterte legacy, mga kababayan, parmali. Ang totoong Duterte legacy, mga kababayan, maliban sa parmali, ay ang kanyang napakawalangyang drug war. Ang Duterte legacy sa Pilipinas ay ang pagpasok ng Pogo. Ang Duterte legacy, mga kababayan, dito sa Pilipinas ay ang pagpasok ng China sa ating mga teritoryo at exclusive economic zone. Ang legacy po ni Rodrigo Duterte ay ang tawagin ang buong Pilipinas na province of China. Ang legacy po ni Rodrigo Duterte ay protektahan ng kanyang mga kaibigang drug lord. Ang legacy po ng Rodrigo Duterte, mga kababayan, ay ang pagnanakaw ng bilyon-bilyon if not trillions of pesos para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Yan ang Duterte legacy. Ay, meron pa pala, kulang. Ang Duterte legacy ay ang 119 na proyekto pero 12 lang ang natapos. Sa 12 natapos, mga kababayan, yung isa nadurog. Yan ang Duterte legacy. Meron pang isa. Ang Duterte legacy ay ang pagmahal ng presyo ng bigas sa Pilipinas. Ano ang Duterte legacy? Ang Duterte legacy ay ang paggamit ng substandard, pag-construct pala ng substandard na bollards sa NAIA. Yun ang Duterte legacy. Kami dito sa Pilipinas, Mr. Kaufman, kami sa Pilipinas, alam namin ang tunay na kwento ng Duterte legacy. Huwag mong gamitin ang eleksyon para isulong yung drama mo sa ICC. Kasi mga kababayan, kung ang eleksyon lamang ang pamamaraan para mapatunayan ang o para mawalan ng responsibilidad sa criminal acts ang isang individual, might as well lahat ng kriminal tumakbo sa posisyon. At hindi ho ako magtataka na karamihan ng mga tumakbo na under ng Duterte ay mga kriminal. Kaya wag gamitin sa atin yung eleksyon para sabihin na, uy, grabe, gusto namin pauwiin si Rodrigo Duterte. Wala nagpapauwi sa kanya. Pamilya lang niya ang gusto umuwi siya. Kami hindi. Mabulok siya dyan. Si Bato de la Rosa nagsalita rin. Sabi niya,
Salamat daw sa mga Duterte supporters for protest vote in election 2025. Nagpo-protesta daw kasi ang mga bumoto sa kanila. Ito raw ang tunay na boses ng mga Pilipino na sobrang galit na galit sa Marcos administration. Senator Ronald Bato de la Rosa thanked Tuesday the supporters of former President Rodrigo Duterte as he attributed his election 2025 win to the quote-unquote protest votes of those who are very much aggrieved on the latter's detention in The Hague. Yung pag-angat natin dito sa results ay talagang it came with a very heavy price. At ito yung freedom ni Pangulong Duterte. So ibig sabihin, pinlano nyo na ipakulong si Rodrigo Duterte para makapasok kayo. So, wait, di ba matagal lang usap-usapan na meron traidor sa grupo ng mga Duterte? Is this a sign or is this a clue kung sino yung tumraidor kay Rodrigo Duterte? Kasi ang sabi niya, yung pag-angat daw nila sa survey ay kanyang inattribute o kanyang sinasabi niya, ang dahilan daw dito ay yung pagbabayad nila. Ano daw yung ibinayad nila para umangat sila sa survey? Yung kalayaan ni Pangulong Duterte. Isip-isip din kasi, Senator Bato. Oo, isip-isip din kasi sa mga binabatong salita. So, totoo nga ang chismis na kayo ang tumraidor kay Digong. De la Rosa, who was the chief of the PNP during Duterte's presidency, currently ranks third. Okay, ito po'y inattribute ko talaga yung aming kapanalunan sa kinasapitan ni Pangulong Duterte. Ganito kataas ang aming natanggap na boto. These are protest votes coming from the people who are very much aggrieved about what happened to former President Duterte. So, again mga kababayan, ito po is a very telling. Mukhang sinakripisyo talaga nila si Digong. Actually mga kababayan, kung naalala nyo, nung nandun pa ako sa Baguio Multiverse, nabanggit ko rin ito. Sinabi ko po sa inyo mga kababayan, na posibleng pinag-usapan nila na isusuko na nila si Digong. Kasi alam nyo mga kababayan, kung alam talaga nila na si Digong ay maaaresto na nung March 11, alam nila na may warrant of arrest, edi pwede sila mag-usap, di ba? Oh, may warrant of arrest ako. Anong gagawin natin? Ganito na lang. Susuko ako. Tapos mag-ingay kayo dito sa Pilipinas. Mag-ingay kayong lahat. Baka makatulong sa survey. Total naman, pag dinala ako doon, walang happy naman ako doon kasi may mag-aalaga sa akin, etc. etc. Nakadetain nga lang ako. Nakadetain nga lang ako. Pero, at least, mananalo kayo. So, well, we don't know if that really happened. Or pwede rin na walang kaalam-alam si Digong at sila lang ang nagplano. Baka nag-usap-usap sila kung sino man yung mga taong involved. Suko na natin si Digong tapos gamitin natin siya. Bahala na, laglag na natin si tatay. Ilaglag na natin si tatay. No. Tapos gamitin natin sa eleksyon. Kunyari, galit na galit tayo. Etc. etc.